Mga kapuso, biyahing south ang last stop ng ating summer Pastiyalan. Sakto sa mga naghahanap pa ng mapapasyalan dahil sa dami ng mga lumang istruktura at mga kwento ng pagiging makabayan. Sulit ang punta sa tinaguriang Heritage Town ng Batangas. Tara't magbalikbayan kasama si Katrina Son. Gaya ng kanilang ipinagmamalaking kapitbarako, likas na matatapang at magigiting ang mga Batanggenyo. Nag-ugat yan sa malalim na kasaysayan ng probinsya na naging tahanan ng ilang Pilipinong ilustrado sa panahon ng mga Kastila. Halina dine sa tinaguriang Heritage Town ng Batangas, ang Taal. Mayroon ditong mahigit 100 bahay na bato o heritage houses. Gaya na lang ng bahay ni Don Leon Apasible, kilalang abogado at ilustrado. Siya po yung kanang kamay ni General Miguel Malvar. Siya yung kumubkob sa Batangas City against sa mga Espanyol na ilang bolo lang yung dala nila at ilang baril. Tapos ito yung part po ng bahay na tinatawag na antesala. Ante means before we enter the before the sala. sala mayor, before the living room. Halimbawa, may mga gatherings po dito. Kinukubli nila yung mga meeting for the revolution. Kasi sila ay parang pinaparatangan nga ng mga Kastila na mga subversibo, no? Or para magre-revolt sila. Ito yung kanilang master bedroom. Pero yung pinaka-espesyal po sa kwarto na to ay itong cabinet na to. No, yan po ang tinatawag na aparador de tres lunas or three-moon cabinet. Kasi tatlo yung pintuan niya, tapos tatlo rin po yung salamin. So pag may ilaw, di ba, nag-reflect yung light na parang buwan. So pag meron kayong aparador de tres lunas, ibig sabihin mayaman daw kayo noong unang panahon. Para mabuhat lang yan, kailangan ng 20 to 30 na kataog. Ayan, ito naman po yung kanilang komedor. Ito po ay isang buong puno ng nara. One piece. Ito mismo yung buong trunk. Andito yung kanilang fridge. Before, they call it nevera. Ito po ay water filter. Dito po, magmo-moist siya dito, tapos tutulo sa baba. Pag tulo nun, malinis na. Ang bahay na ito, pagmamayari ng tinaguriang ina ng watawat ng Pilipinas, si Doña Marcela Mariño Agoncillo. Siya yung pangunahing nagtahi ng watawat ng Pilipinas, pero hindi dito sa Taal or sa bahay na to, kundi sa Hong Kong. Andito yung portrait ni Marcela, yung kanyang asawa na si Felipe Agoncillo. Si Felipe, siya yung first Filipino diplomat. Meron silang 6 na anak. Dito yung kwarto ni Marcela at ng kanyang, ni Doña Marcela at ng kanyang asawa. And bali sa bahay na to, meron silang parang sinaunang CCTV or peephole. Ito, ilalagay mo yung darili mo dito, tapos pag inopen yan siya, kita mo kung sino yung mga pumapasok. Meron tayong Taal Heritage Preservation Code. Ito ay isang ordinansa na ipinasa noon upang mapangalagaan ang ating mga istruktura. Kaya hindi maaaring basta-basta sirain o gibain o palitan ang itsura ng isang old structure. Hindi napapabayaan yung ating mga old structures. Sumasabay tayo sa modernization, pero yung ating heritage and culture na pe-preserve pa rin natin. At sa pag-iikot natin dito sa Taal, Batangas, syempre, hindi pwedeng hindi tayo mag-selfie. Pero bago pa nauso ang mga cellphone at digital cameras, hindi rin papahuli ang ating mga ninuno. Dahil dito sa Galleria Taal, makikita ang nasa mahigit 200 na koleksyon ng mga vintage cameras. This one from 1900 is studio camera. Lahat ng cameras dito working condition pa. Isama rin sa listahan sa pamamasyal sa Taal ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Kaysasay. Ito lang naman ang nag-iisang simbahan dito sa Luzon na gawa sa coral stones. Parang ang lamig kasi iba yung walls na ginamit. Naturally, talagang malamig yung binibigay ng corals eh. Bukod sa thickness at saka sa taas niya, saka ang ginamit dyan ay tisa. Pinaniniwalaan ring mapaghimala ang Our Lady of Kaysasay. Matapos naman natin mag-ikot sa mga heritage sites, nandito naman tayo ngayon sa palengke dahil
Dito raw mahanap at mabibili ang sikat na tapang taal. Ang linamnam nga ate. Napakalambot. At sa pag-uwi, syempre, huwag kalimutang bumili ng pasalubong na balisong o di kaya'y mga damit na burda kung saan kilala rin ang taal. Kung makapagsasalita lang ang bawat sulok ng taal, tiyak, mas marami pa silang maikukwento tungkol sa ating kasaysayan. Kaya sulitin na natin ang ating summer vacation hindi lang para magliwaliw at mag-relax. Sulitin din natin ito para tuklasin at kilalanin ang ating pinagmulan. Kaya tara't balikan ang nakaraan at silipin ang kasaysayan. Katrina Son para sa Balikbayan, the GMA Integrated News Summer Pasyalan. Nakatutok 24 oras.